Agad na napaatras ang mga bastardong vampira nang makita ang bagong anyo ni Harley. Sa palagay pa nila ay bigla na lang siyang naging isang chimera. Sa isang banda nasisiyahan ang Avatar sa kakaibang lakas na meron siya, sa isip-isip pa niya ito pala ang pakiramdam na gamitin ang buong kapangyarihan ng Mad Dragon. Umupo siya sa lupa na tulad ng pwesto ng isang dragon bago umatake, saka nakangisi at parang kidlat sa bilis na umatake. Kumain naman ng alikabok ang mga bastardong vampira na naiwan ni Harley. Paubo-ubo pa ang mga ito nang mapagtanto nila na ang planong targetan ni Harley ay ang kanilang pinuno. Napamura ang mga ito dahil alam nilang kailangan nilang tulungan si Beast na kasalukuyang nakikipaglaban kay Bricky, ngunit hindi nila alam kung paano magagawang makapasok sa blood barrier na nilikha mismo ni Beast. Nang hawakan ni Harley ang barrier kusang naglaglagan at natanggal ang kayang mga kaliskis sa kamay, alam niya na marahil ito ang pinsalang sadyang inihain na gawa ng isang sacred blood. Gayunpaman hindi naman susuko ang couple nating bida kaya't pinagsama niya ang Heart of Mad Dragon at ang Jewel Eye upang mas pagtibayin ang kapangyarihan. Nagliwanag ang mga mata niyang magkaiba ng kulay sa kamalakas na sumigaw kasabay ang puwersahang pagpunit sa barrier gamit ang dalawang kamay. Tuluyang nawasak ni Harley ang barrier kaya't nakapasok siya sa loob kung saan naglalaban ang dalawang sacred blood. Pareho namang magulat si Bricky at Beast nang makita kung gaano kalakas si Harley. Napatanong pa si Beast kung sino ang bastardong umisturbo sa kanilang laban. Tumatawa at nakapamaiwangang tanong ni Harley kay Beast kung siya ba ang pinuno ng mga bastardong vampira. Hindi naman ito itinanggi ni Beast at itinanong din kung sino ang estranghero na nasa harap niya. Sagot naman ni Harley na siya ang representative ng biniktima nila. Hindi naman naunawaan ni Beast ang pinagsasabi ni Harley at itinanong kung sino ang tinutukoy nitong biktima. Nang marinig ito ay kaagad na umalma ang Avatar sa kabamwelo ng matindi at malakas na binigwasan ang hanggal na vampira. Halos may upi ang mukha ni Beast sa lakas ng suntok na natamo sa kakaagad itong tumilapon. Pang-asar na tanong pa ni Harley kung anong lasa ng pagseryoso niyang suntok. Bigla namang sumulpat ang couple na vampira sa gilid ni Harley at nakangising inamin na ilusyon lang ang nakita nito kanina, isang bagay na nakapaloob din sa ginawa niyang barrier. Inis naman sinabi ni Harley na naramdaman niya ang pagtama ng kanyang kamao, ngunit pagmamalaki ni Beast na hindi niya magagawang patumbahin ang isang sacred blood sa pamamagitan lang magpadalos-dalos na atake. Muli namang tumawa si Harley na ikinais ni Beast, saad pa niya sa couple na vampira na nahulog ito sa kanyang patibong. Pagkasabi nun bigla na lang lumapag sa leeg ni Beast ang matatalim na kuko ni Bricky, hindi nito nagawang makaiwas matapos na mawala sa konsentrasyon dahil sa ginawa ni Harley. Nagpasalamat ang babaeng vampira sa aniyay mautak na binata dahil sa tulong niya ay muling naging patas ang laban. Nagpaalam naman si Harley na iiwan na silang muli ni Beast at babalikan ang mga bastardong iniwan niya kanina. Hinarap ulit ni Harley ang dalawang couple na vampira habang nagyayabang ang mga ito na hindi na nila hahayaang muling makalapit sa kanilang Lord Beast ang Avatar. Habang pinalalagatok ang daliri sa kamay saad ni Harley na ito mismo ang nais niyang mangyari, dahil may ibang tatapos sa tinatawag nilang boss. Sa kabilang banda nagkalat din ang walang buhay na mga vampira sa sahig, hindi naman makapaniwala si Klein na ganun kalakas ang kapangyarihan ni Mallow. Alam niyang dahado siya sa laban at siya na ang isusunod nito, kaya't naisipan niyang tumakas. Hindi pa man siya nakakaalis ay bigla na lang nag-iba ang paligid at nakulong siya sa isang space. Palanggalinga ang lalaki nang bigla na lang magsalita si Hines mula sa kanyang likuran. Taranta niyang iwinaslak ang kamay na kaagad namang iniwasan ng Avatar. Kalmadong sinabi ni Hines na sa wakas ay nakaharap niya ang bastardong nanakit sa kanilang Hubert. Takang inisip ni Klein kung sino ang sinasabi nitong Hubert nang bigla lumusot ang kamay ni Hines sa katawan niya diretso sa kanyang puso. Wala siyang nagawa kundi ang malakas na sumigaw at magsisisi na sana'y hindi na niya ginawa ang misyon na iyon. Napagtanto niya na siya ang pantirya ni Harley na tinutukoy niyang halimaw at nang kaharap niyang tinawag niyang bastardo. Bago siya tuluyang mamatay tanong pa niya kung anong klase ng tao ang merchant na si Hubert. Binulungan pa siya ni Hines at sinabing siya ang tycoon na mamumuno at pinakamakapangyarihan sa buong kontinente. Nagkaroon ng bagong vampire factor si Hines nang mapatay niya si Klein, tumaas din ang kanyang physical abilities matapos ma-enhance ng pinagsamang nutritional engravings at special skill na hybrid factor.
Ito ang unang beses na na-activate ni Hines ang skills na iyon sa Oterica at ito din ang unang beses na may mahigop siyang vampira bukod sa Brokoslak. Inactivate niya nang magkakasabay ang Concealment, Invisibility, at Blood Mystery saka nagpatuloy sa paglalakad. Sa isang banda mahigpit din ang nangyayaring laban sa pagitan ni Pridia at Theodore. Ikinatutuwa ng babae ang hirap na ekspresyon sa lalaking vampira na hindi niya tinitigilang atakehin. Hindi maiwasang maisip ni Theodore na ibang-iba ang nangyayari sa kanyang inasahan, dahil hindi ganoon kalakas ang Brokoslak base sa kanyang kalkulasyon. Natigilan sa paglalaban ng dalawa ng mad-inig ang tinig ni Hines, nang itanong nito kung si Theodore ba ang pangalawang nakakataas sa Yapersia clan. Gumuhit ang excitement sa mukha ni Pridia nang magpakita na sa harap nila ang kalmadong avatar. Gulat na natulala si Theodore nang sumulpot sa harap niya ang bagong pinuno ng Brokoslak clan, ngunit ang mas ipinagtataka niya ay ang tahimik na pagtitig sa kanya no Hines. Pinag-isipan ni Hines kung ano ang gagawin kay Theodore, at dahil pumapangalawa ito sa pinakamataas na maipapantay kay Malo, napangiti siya na ikina-address ng kinakabahang vampira lalo na nang sabihin ni Hines na kailangan niyang ma-recruit ang nasa harap na bastardo. Inakala naman ni Theodore na pinagnanasaan siya ni Hines dahil sa nakitang pagngisi ng avatar. Bigla namang binuka ni Hines ang kamay kaya't napaatras si Theodore, nagpakilala ang avatar at sinabing siya ang bagong pinuno ng Brokoslak clan. Nakangiting pahayag pa niya sa lalaki na ilang minuto na lang at siya na din ang kikilalaning Lord ni Theodore. Napasigaw sa takot ang tapang-tapang ang vampira ngunit wala na itong magawa kundi magpumiglas matapos nag-abusan ni Pridia. Dahan-daang naglakad si Hines palapit na mas lalong kinalakas ng sigaw and Theodore, nang makalapit ay walang pagsasayang ng oras na nilabas ni Hines ang matatalim na punggil upang gawing tauhan niya si Theodore. Sa isang banda magkaharap pa din si Bricky at Vist na naglalaban, hindi naman makapaniwala si Vist sa kinahinatnan ng bagay na masusi niyang pinagplanuhan. Sunod-sunod pa siyang napamura sa isip dahil maging ang Oath of Reversal na inaasahan niyang tutulong sa kanila sa kagipitan ay hindi din nagpakita maski anino. Wala siyang kamalay-malay na pinagpapatay ng lahat ni Hans ang malakas na reinforcement na tutulong sana sa kanila. Matapos makagat si Theodore sinabi ni Hines na ipapadala niya ito sa magandang lugar. Animoy na puno din siya matapos makatikim ng isang True Blood. Binati naman kaagad ni Bricky ang avatar at sinabing mahusay ito sa kahit anong paraan. Agad namang nagpasalamat si Hines sa magandang pagbait ng babae sa kanya. Nang tawagin niyang Brokoslak ang babae sinabi nito na Bricky na lang ang itawag niya dahil hindi mukhang pang matanda. Sumingit naman si Harley sa usapa at sinabing maganda na magkakilala sila, ngunit meron pa silang nakakaligtaang dapat tapusin. Galit na saad ni Vist kung sino si Hines upang maliitin siya mismo sa kanyang harapan, saad pa nito na hindi niya hahayaang takasan ni Hines ang lahat ng ito. Pinalabas niya ang kapangyarihan sa kamay saka ng Gigi-Hill na pinakawalan nito patungo kay Hines. Mabilis namang umiwas ang avatar lalo na nang sunod-sunod na itong umatake. Gamit ang kanyang espada ay sinasalag ni Hines ang dugong ibinabato ni Vist. Bigla namang sumulpot si Harley at nakisali din sa kanilang masayang laro. Binigwasan niya ang natatarantang vampira na nagpadaing dito, nang makalapag siya ay si Hines naman ang sumunod na umatake. Galit niyang tinawag na mga bulate ang dalawang avatar, presento pa niya na dapat ikahiya ng mga ito na pagtulungan siya. Nainganyo ding sumali sa laro si Bricky na tumalon sa taas upang umatake, pang-iinsalto pa niya na mukhang nabahag ang buntot ng mavabampirang kasama ni Vist. Nagawa man niyang salagin ang atake ng babae ngunit alam niyang dehado siya matapos paikutan ng tatlong malalakas. Sigaw ni Vist na siya ang itinakdang hari ng lahat ng mga vampira, kaya't hindi siya babagsak doon ng ganun na lang. Kaagad naman siyang hinuwakan ni Hines S. leeg mula sa likuran, at sinabing siya na ang magtutuloy ng layuning iyon ni Vist, sabay kagat sa malibag na leeg ng bastardong vampira. Habang nagpupumiglas tinawag pang arrogant ni Vist si Hines matapos mapagtanto ang plano nitong maging isang Holy Blood sa pamamagitan ng dugo sa kapwa vampira mula sa ibang clan.